Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Okay, part 2 ito. Ayan, ang episode na ito, pag-uusapan natin ulit itong mangyayaring referendum sa probinsya ng Alberta. It will take place in October as announced by its premier, Miss Danielle Smith. Yung unang episode, ang pinag-usapan natin dun more on yung side ng premier, kung bakit niya ito gagawin o bakit magkakaroon rather ng referendum. And of course, in that episode, narinig ninyo yung sentimiento niya tungkol sa mga immigrants na kumbaga, sumobra-sobra daw yung dami, no? Na ngayon, kaya pinag-iisipan na i-restrict ang access sa mga non-permanent residents. Kumbaga, masyadong magastos. Nagtitipid tayo ngayon, yung mga ganyan. For this episode, we will talk about the arguments against yung posisyon ni Premier Danielle Smith. Okay, I understand, no? Doon sa comment section ng episode na yun, and by the way, maraming salamat sa nanood, Attorney Jake. I don't know if you read the comment section doon Not sa that one. unang episode. Ang dami, and I must say, I would say majority ay in favor doon sa parang mga tinutulak doon sa referendum na i-restrict ang access, let's say, sa healthcare, public healthcare, education, and other social services Yeah, kapag non-permanent resident pa. I see. Ikaw, sige, bago natin na puntahan yung mga pin-repair ko na arguments against it, Okay. anong say mo dun sa naging pronouncement ni Premier Alberta? By the Well, way, Attorney Jake Aguilar of JCA Law Office, nakabase sila sa Toronto. Welcome back, Attorney Jake. Okay, go, salamat. sige. Okay, so yun lang, ang masasabi natin may sense naman. It has a lot of sense. Kasi siyempre ang, concern ng, premier is yung affordability, like paano ba gagastusan ng government nga yun, education, healthcare, et cetera. So parang sinasabi niya na hindi na kayang suportahan ng government. May nabanggit siyang mga numbers, like 12,000, di ba? Per person, per year sa, let's say, healthcare. Yun yung budget. And kung ilang kayong magkakamag-anak sa isang pamilya, di ba? 12,000 bawat isa. So, multiply yun. Tapos, yun nga, magkano lang naman ang sweldo. Parang sinasabi niya na kung ang sweldo mo katamtaman lang, parang lugi pa kasi mas malaki pa yung ginagastos ng gobyerno para doon sa pamilya. Parang ganun. Yun yung take ko doon. Na hindi na nga kaya ng government na suportahan lahat ng tao. So kumbaga ililimit na nga lang sa mga PR at saka citizens, which is again may sense naman. At saka sinabi niya din na outlier yung Alberta pagdating diyan kasi yung ibang provinces din naman dito sa Canada hindi naman ganun ka liberal na pati nga yung I mean may limitation, may certain limitations, di ba? So yun lang ang sinasabi niya, medyo naghihigpit sila ngayon. Dati rin kasi nga siguro, dati kasi mayaman ang Alberta, di ba? Oo. To be Parang feeling ko honest, hanggang ngayon naman, siguro hanggang hindi ngayon, lang katulad it is, dun dati. it is resource rich na Yes. province, di ba? Yung oil, as far as we know, di ba? Nandun sa Alberta lahat yun. Pero at the same time, konti nga yung population. So, marami silang resources, konti ang population, kaya parang sinasabi nila, oh, dito kayo pumunta para umunlad pa yung Alberta kasi mas kailangan nga nila ng tao. So just to compare, I guess, medyo ni-review ko kanina, pangatlo pa lang Alberta sa may pinakamaraming populasyon, ano? Alright. Tama ba ako? Kasi yung, syempre, Ontario number 1, Ontario and British BC. Columbia, tapos Alberta. I'm not sure about Quebec. Parang mas marami yata sa Quebec. Pero except Quebec, kasi medyo iba rin siya. Mamaya pag-uusapan natin yon kasi may sariling ang immigration rules din sa Quebec, di ba? Which is yun yung gusto ng Alberta ngayon. So pangatlo yung Alberta. Pero mayaman ang Alberta sa resource. So nag-a-attract siya. And then yun nga, may mga nag-comment nga din na, ayan, pumunta yung mga in-attract mo, andyan na, pumunta na sa Alberta. Pero ngayon naman, ililimit mo yung mga resources na available sa kanila. So para bang hindi naman yata yun fair. So anyway, yun yung dilemma din ng government. Siyempre gusto nila ng maraming tao, which is gusto nila mag-attract ng tao compared sa Ontario, for example, talo siya kasi siyempre yung Ontario parang magnet yan na yung mga tao gusto pumunta dito. Ito yung pinaka
pinakamalaking province, pinakamayaman na province. Walang masyadong gusto nga pumunta sa Alberta. Sana nga makapunta ako dyan para at least Oy, hindi pa ako marami nakapunta. ngayon marami nang lumilipat sa Alberta over the past years ha. Marami na rin, pero marami din bumabalik. Oh, okay. So, ganun din naman. Anyway, dito sa Canada, ganun talaga. Mga tao nga, they move about. Pero, ang alam ko lang is, medyo nag-i-struggle nga din si Alberta na mag-attract ng mga tao. At marami siyang incentives na ginawa. Isa na din dyan yung lower tax. Ang Alberta ang isa sa pinakamababang taxes. Wala siyang provincial tax. For example. So, yun yung mga pang-attract niya. Kasi din, marami ring ayaw pumunta sa Alberta kasi yung konting tao tsaka malamig. At least, sa balita ko, di ba? So, yun. And then, kung babawasan pa nila yung mga incentives nga sa mga workers na pupunta dyan tsaka sa mga estudyante, mas madi-discourage pa sila na pumunta. So, kumbaga, definitely may pros and cons dun sa binabalak niya. Oo. Ako, nabanggit mo na, no, Attorney Jake, yung isa sa main arguments against itong tinutulak ni Premier Daniel Smith. You mentioned, kasi the province has actually tried to recruit more people. Exactly. Na magpunta doon over the past Naalala ko yun, nag-campaign pa sila para dyan. Oo. So, guys, I'm sure many of you have also seen some reactions to this online. Yung mga arguments against it, ang sinasabi, masyado raw sinisisi ni Premier Smith yung immigrants sa mga problemang hinaharap doon when it comes to yung tight resources. Diba? Right. Sabi nung mga kontra sa kanya, ikaw nga diba parang 2 years ago raw, sumulat ka pa kay then Prime Minister Trudeau, nadagdagan mo pa yung mga bagong tao dito. Exactly. And then now, you talk as if yung parang now sasabihin mo sila ang pahirap dyan. Pinapunta mo nga dyan. Nagkaroon ka pa nung parang Alberta is calling campaign a few years ago. Right. Ang naalala ko dun sa press ko niya, ang sinabi niya rin, over the past 10 years na parang na mismanage itong immigration ng mga liberal. But clearly, let's not deny it, at some point, she was trying to still attract more people during that period. So yun yung parang tinakaduda ng ilan. Masyado daw siyang kumbaga naguhugas kamay and acting as if she had no role doon sa current situation na nakakaapekto na nga sa resources ng probinsya. Let me play some sound bites, guys, unahin natin ito. This is from Mr. Thomas Lukasuk, former Deputy Premier ng Alberta, who also is the leader yung sa pro-Canada movement naman sa Alberta. Okay? Siya yung parang leader ng petition para wag mag-separate ang Alberta sa Canada. Okay, siya rin to. Ito ang kanyang soundbite sa kanyang interview, I think just yesterday, no? Ito yan. Ay, buo pala to. Ano ba yan? Mali ito. Wait, Hold on. Yan, ito pala. Okay, hold on. Okay, this one, guys. Premier, please justify to all of us, how is it that 2 years ago you wrote a letter to Prime Minister Justin Trudeau asking him to send more immigrants to Alberta? How is it that you spent tens of millions of dollars advertising worldwide saying the slogan was Alberta is open for business, asking immigrants to come to this province? How is it that you wanted to double Alberta's population from 5 million to 10 million in short 10 years? And now, when people actually listened to your message, they did what you asked. You got more immigrants, they're coming over here, they're flocking, they're working hard. And now you're saying that all the problems we have in this province are their fault. If you were asking for them to come, why didn't you think of the fact that you would need more hospitals, that you would need more schools, that you would need more teachers? You know, that's sort of governance 101. You didn't do your homework. You didn't do your job. And now you're blaming those very immigrants whom you invited to this province. And that is wrong. Yan. That's one, Okay. Ito, pangalawa naman.
sa ex ko naman to guys nakita, no? Post po to ng isang emergency physician, a doctor in Alberta. Matagal na siyang doktor doon, si Dr. Raj Sherman. And ang dami nag-retweet nito, no? Nung posisyon niya na ito. Okay. Ang haba, so I will just go to this part. Yan. Okay. So obviously, pinapresenta niya na ang dami niya ng mga na-treat na pasyente dito. Very much aware siya sa situation sa mga hospital. Sabi niya, in 1992, Alberta had approximately 11,700 hospital beds. 1992. Today raw, nearly double the population and a much older demographic. Ibig sabihin, mas marami ng may health needs kasi mas matanda. We have roughly 8,800 beds raw. Sabi niya, this is not an Ottawa or immigration problem. It is a planning and capacity problem. Okay, sabi dito, many of the people caring for seniors, staffing hospitals, holding the healthcare system together today are newcomers themselves. And blaming them delays real solutions and divides communities. Okay? Ayan, sabi niya, Albertans deserve leadership that lowers the temperature, not raises it. Ito yung, the current climate na parang inaaway laging pinipim the blame on immigrants. Sabi niya, leadership that fixes systems, not finds scapegoats. Leadership that takes responsibility for planning failures and invests in capacity to match growth. So, ayun, sabi niyo, it is about judgment, competence, and the ability to govern responsibly during difficult times. So, in short, parang yun din ang mensahe niya, no? May mali sa planning ng gobyerno. So, wag lamang sisihin yung mga immigrants and then now parang somewhat punish them by restricting social services. Parang ganon. Oo. In a way, no, may sense din na guys, aminin natin, may sense din tong argument na ito. But like Attorney Jake, nagigets ko rin naman yung sentimiento ni Premier Alberta Smith. Siguro what could be unfair sa marami yung feeling nila na unfair. Kasi nga, it's like changing the rules of the game. 'Di ba? Na midway through in the middle of the game, right? In the middle, yeah. Feeling ko, if this policy is, kunyari, yung policy na wala talagang access sa social services, to begin with, nandyan na, okay lang naman eh. Yeah. Diba? Okay lang naman eh. Pero wag mahirap na alam nila na ganito yung sistema ngayon, pupunta dyan, and then biglang, ay, magbabago na pala kami, diba? Siyempre, hindi ganoon kadali yun matanggap ng mga temporary residents who were attracted to go to that province. Right. For including those factors as ngayon tatanggalin. Yun lang naman yun. Oo. Tama. So anong palagay, yung sa referendum, Attorney Jake, anong palagay mo magiging outcome nito? The Premier said, nalatag daw yung mga tanong na yan. Base dun sa mga town hall meetings nila. Yan daw kasi yung hinaing ng mga nag-attend ng mga meeting na yan, talagang very passionate about issue on immigration. And do you think this is the start? Baka ang next nito, referendum na talaga dun sa paghihiwalay ng Alberta sa Canada? So, wala akong natatanong pa ng mga taga-Alberta, mga kaibigan ko sa Alberta. Hindi ko pa sila natatanong dyan kung ano yung sentimiento nila. Pero at least from a distance, malayo tayo, nasa Ontario tayo. Feeling ko din na hindi mangyayari yun na mag-separate ang Alberta. Medyo malabo pa yun. Tsaka, even if itong sa referendum na ito, tingin ko para lang ito ma-voice out nga yung sentiment ng mga tao, at least mapakinggan sila. And tama ka, actually, pinanood ko yung episode mo before this. So, hindi naman ibig sabihin na kung ano man yung manalo dun, yun na yun. Di ba? Yeah. I think sinabi mo yun. Yeah. So, hindi ko yun. Ano lang ito, parang, ano ba yung opinion ng tao? Referendum, what it is. Pero kung ano mangyari dyan later on, hindi pa natin alam. So, baka nga para lang ito maglabas ng saloobin, mga citizen or permanent residents. Baka yun lang yun. So, again,
from a distance, I'm just thinking, hindi siguro, kasi medyo drastic yun, lalo na makipag-separate ang Alberta, medyo, I don't think that will happen. I don't know. Yeah. Again, hindi naman, wala akong sa Alberta, so hindi ko rin alam exactly anong mga inisip ng mga tao doon. Mhm. And possible din na I mean, kasi yung isang gusto nila mangyari, di ba, magkaroon ng control ang Alberta sa immigration. Parang Quebec, di ba? So alam Yeah. natin si Quebec, siya lang yung province na may ganon. And special kasi si Quebec eh. Hindi na natin yun masyadong i-discuss. Malalim yun eh. Malalim ang ugat yun eh. Pero kumbaga para sa akin, si Quebec na lang yun. Medyo malabo na masundan siya ng ibang province ngayon. Otherwise, mako-compromise yung integrity ng federalism ng Canada. Kasi What do you mean? Sige, can you expound on that a little bit more? Kasi yung issue ng immigration, talagang federal yun eh. Yung authority to 100%. manage it, ibig mong Yes, sabihin. 100% yun. Federal yun. Pwede silang makipag-deal sa mga provinces, katulad nga ng mga nomination programs na pwede mag-nominate. Pero hanggang nomination lang sila. Yung final say is pa din, federal. Kasi yung issue ng federalism, bawat province at saka yung federal government may kanya-kanya silang toka. And yon, absolute yon. Hindi yun negotiable eh. Otherwise, papalitan natin yung buong constitution, which is medyo malaking bagay yon. Hindi yun mangyayari ng ganun-ganun na lang. So for example, si federal government, yung buong Canada, sila ang responsible sa foreign policies. Definitely. Sa defense, di ba? Definitely. Banking sector. Tsaka immigration. Pero yung mga local businesses, provincial yun. Yung health, education, provincial naman yun. Wala nang pakialam si Government of Canada doon. So, ganun yung hatian. Kumbaga, pagdating sa mga ganung bagay, yung sakop ng probinsya, yung hands-off naman ng federal government. Kahit sabihin natin mas mataas yung federal government kasi buong Canada ang pinag-uusapan, hands-off na yan. Kasi yun yung essence ng federalism dito sa Canada. Okay. Pero, Attorney Jake, yung providing health and education, sabi mo, under provincial authority. Provincial yan. Ngayon, this coming referendum sa October discusses access to health and education among, many social types of groups. Yeah. So yun pwede nilang talagang i-manage yun. Pwede nila yung i-manage. Hindi lang yung bilang ng mga dumadating. Yun yung parang medyo mas may kapangyarihan ng federal government. Yung populasyon yung sa immigration per se, like yung mga newcomers, mga immigrants nga, PR. Kaya nga yung PR din, they can go almost anywhere. Yeah, oo. So, karapatan nila yun, karapatan ng PR yun. Tsaka yung mga, sa mga work permits, temporary residence, ang nagko-control nun, federal government. Okay. But, yun nga, para kung sinampla ka, kung yung tanong lang sa referendum ang pag-uusapan natin, na gusto na lang i-restrict ang social services, education and healthcare, yung two biggest na binabantayan, pwede nila gawin yun quickly ang province. If they want to restrict. Quickly. Talagang, nasa jurisdiction nila yon. Sila lang talaga magde-decide nun. Provincial government lang. Oo. Actually, kasi dun sa comment section, ang dami ko nga natututunan, kaya maraming salamat sa inyo, As it is, there are some sorts of, different levels of restrictions for temporary residents. Diba? Actually, iba-iba yung experience ng mga taong nandun sa comment section, May nagkukwento na sa Ontario, parang it took 6 months, bago siya nakakuha. Pero naman niya, may 18 months, tama pala ako dun sa childcare benefit for international students. So right now, guys, meron na talagang different levels of restrictions na nakukuha na benepisyo for temporary residents. In that sense, Attorney Jake, parang posible talaga mangyari itong tinutulak ni Alberta. Posible. Kasi ito rin yung para sa akin ito, personal view. Yung mga temporary residents, kung tutusin nga, di ba, wala naman supposedly ang benefit yun eh. Unless na yung pagdating nila ay meron na doon.
Pero parang mahirap asahan na meron eh. Kasi Yeah. sa ibang bansa wala namang gano'n, di ba? I mean, Correct. kaya nga rin ang Canada nakaka-attract ng mga immigrants because of that, kasi maraming benefits nga. Like Mhm. sa education, yung mga bata, libre, di ba? Kahit Yeah. sa Pilipinas, magbabayad ka, di ba? I mean, may public din, pero um, for the most part, kung gusto mo ng quality education, bayad ka, di ba? Pero Yeah. dito sa Canada, quality education, libre, di ba? Mhm. And yun nga din, healthcare, mostly libre siya. So Correct. parang pang-attract nga yun ng Canada. So mahirap expect na as a temporary resident is mayroon kang karapatan na gano'n. Kasi sa kadamihan ng bansa sa labas ng Canada, hindi naman gano'n. So Correct. Talagang again, parang oo, no? pang-attract ng Canada yun. Pero kung aalisin nga ng Canada yung gano'n, edi mawawala yung pang-attract niya. The very thing na Yeah. ginagamit niya na pang-attract ng immigrants, mawawala yon. So, I'm pretty sure na iniisip din nila yon, kasi yun nga, yung message nung kanina, nung nasa video kanina, attract tayo ng attract. Tapos pagdating dito, nga magrereklamo ka, sabihin mo ang daming tao. So, Oo. that issue is not only in Alberta as far as I know. Meron Yeah. din dito sa Ontario, sa lahat ng provinces dito, sa buong Canada. Actually, yan ang issue ngayon. Pero it's more of rin, at the same time, affordability issue. Kaya pa ba? So parang sinasabi nga lang nila na, teka, hindi neta, medyo nagkamali din yata tayo. Akala ko dati, kaya nating i-afford ito, pero parang hindi na yata rin kaya. So medyo baka kailangan natin baguhin na rin yung policy natin. Otherwise, this will not be sustainable anymore. Parang ganun eh. Parang Yeah. ganun yung messaging na nakikita ko. Lalo na ngayon na, ayan, may pinagdadaanan nga ang Canada, especially trade war sa US tariff, etc. Yung US na I think number 1 trading partner din siya ng Alberta, kasi yung oil ng Alberta, alam ko dumadaan sa US yun eh. Kasi mas Okay. malaki yung population nun, di ba? So parang I'm not, hindi ako 100% dyan, pero ang alam ko, yung products ng Alberta, malaking portion nun bumababa sa US kasi nandun yung population sa US eh. Eh Oo. ngayon nga medyo nare-restrict na yon. So as far as I know, may pinagdadaanan din si Alberta economically. Kaya nga din hindi niya ma-sustain yung mga services niya. So it's more on that. I think nga yung mga against dito sa posisyon ni Daniel Smith, ang kinaiinis lang is she's not taking responsibility. Feeling ko okay lang naman, mas magiging katanggap-tanggap for them if may sort of sense of taking responsibility yung premier Exactly. for the problem. Parang ganun eh. Yeah. So I yung think my point yun. Kumbaga magkaroon ng honest discussion. Yun nga, aminin nila, akala namin kaya natin. Kaya kami nag-launch ng campaign nga. Yan, sabi, double Oo. from 5 million to 10 million. May sense yun kasi 5 million, napaka-konti nun, di ba? So, double ng 10 million, hindi pa nga ganun kadami. 10 million, mas malaki pa yata ang population ng Metro Manila sa 10 million. Di ba? So, parang ganun. So, pero at the same time, yun nga, akala nila, masusustain nila yung ganong kadaming increase ng population, but since nga may pinagdaanan din, of course, yung magkabilang COVID plus yung tariff war ngayon, trade war with the US, hindi nga nagmaterialize siguro yung in-expect nila. Maraming estudyanteng naiwan dito sa Canada, tsaka kami as a practicing immigration office, nakikita namin na hirap ang mga tao ngayon makakuha ng trabaho, makapag-renew ng mga work permits nila. So, obviously, nandun yung problema. Tsaka, it's more of yung economic problem. Ngayon, ang problema, kanino natin ituturo? Sino ang magsasuffer nitong economic burden? Correct. Oo. Actually, merong ilang comments din na nagsasabi, nagdadamot daw yung probinsya ng Alberta. Sa totoo lang, I don't wanna say na nagdadamot naman. No? Hindi naman yata. It's a financial decision of the province. Exactly. It's something na lang. Oo, ganun talaga eh. Ano gagawin natin? Diba? Kung talagang naghihigpit ng sinturon. Tama ba yung term ko? Tama yun. Alangan naman guys, i-restrict ang benepisyo para dun sa mga permanent residents at citizens. Mas mahirap, mas malabo naman
mangyari yun, ano. But yun na nga, I also feel for those who went to the province thinking na ito yung mga existing benefits and then now babawiin. Okay lang sana yung mga wala pa eh, 'di ba? Kung alam nila na ganun yung policy, wala naman sila, I don't think they will complain much because 'di ba, hindi pa sila nabiktima nung campaign to recruit. Exactly. Kumbaga, parang sa ibang bansa nga, do we hear people complaining about other countries na walang access to social services ang temporary residents? No, Hindi, because kasi it alam was na nila clear yun eh. to them Yeah. from the beginning na ganun ang rules. Alam na nila yun eh. Yeah. Oo. So yeah. Ato last na lang pala, last point, Attorney Jake. Anong masasabi mo dun sa mga temporary residents who are saying that it's unfair kasi nagbabayad rin naman daw sila ng taxes? Yan. Is that a good justification? Sabi nila, Yes kung ano, okay lang. Sorry, Attorney Jake, sabi nila, okay lang, o sige, tanggalin nyo yung benepisyo, pero huwag nyo rin kaming kaltasan ng tax. Yung mga ganyan. Medyo may point din naman kasi totoo naman, nagbabayad nga naman sila ng taxes and then yung taxes na yun, doon naman napupunta yun eh sa... But not all, Attorney Jake. Not all, yeah. So, but anyway, in terms of taxes, pantay-pantay. So may point din yan. I would say na that has a lot of sense kasi yung in terms of taxes, walang nagkaiba eh. Diba? I mean, may mga rate siya pero kumbaga yung tax rules sa whether permanent resident ka or citizen or yung temporary resident ka dito sa you're basically under the same tax rule. Yeah. You pay the same tax, di ba? Parang gano'n. Pero pagdating sa benefits, magkaiba kayo. So, maganda yun ah. Ngayon ko lang din naisip yun actually. So, may sense anyway, yan. Yan ang common sentiment ng marami. Kasi nga, syempre, kaya kaltasan sila ng tax. Ako naman, naisip ko lang, Attorney Jake, syempre, the taxes also fund other things that they also benefit from naman. Like maintenance of the roads, 911 kung kailangan yun ng emergency, yung government services, Canada, as a Service Canada, kung may kailangan ko yun, it's also funded by taxes. So it's not just limited. Binabayaran ninyo, hindi lang naman po yan napupunta rin sa healthcare and education. Yung mga pero siguro, i-reinforce ko na lang yung nabanggit ko kanina. Okay lang yung mga changes. Ako, I'm for it. Everything changes din naman din talaga, di ba? Pero wag naman during the middle of the game nga. I mean, you change the rules after the game, dun sa susunod na game. Pero wag dun sa gitna. So siguro kung gagawa man sila ng mga changes, prospective, di ba? I-apply nila dun sa mga paparating pa lang siguro. I don't know. Yeah, pwede rin, ano? Oo nga. Diba? So, I don't know. Yung mga nagka-status after a certain year, yung mga ganyan, ano? Nagka-temporary status after a certain year, doon na lang mag-take effect yun. Sakali man, magkaroon mga ganun siguro, sana. Di ba? Wag naman yung inengganyo na pumunta doon, tapos pagdating doon, tsaka nila babaguhin. Parang hindi naman nga fair yung ganun. Alright. Yun lang guys, ha? Abangan ko ulit yung mga comments nyo dyan sa baba. By the way, guys, don't forget, meron din pong social media pages sila Attorney Jake, ha? I-follow nyo itong sa Facebook nila. Ayan, JCA Law Office. And pwede ba sila mag-PM dyan na Attorney Jake? Naman, sa Messenger, yeah. Ayan, okay. And also, tulungan nating i-grow din ang kanilang YouTube channel, yung JCA Law Office. Ayan. Salamat po. Yeah, medyo hirap kaming i-grow yan. Bagal kami. Follow natin sila Attorney Jake dyan, guys. Salamat. Okay? So that is it for this episode. Abangan ko. Alam ko, sabi ko sa inyo guys, sa mga nanonood, babasahin ko yung ilang comments. Siguro I will reserve that for a third installment related to this topic. Kasi kalahating oras na tayo ngayon. We will end this episode here. Thank you so much, Attorney Jake. I'll see you guys in the next one. Bye.